Okay guys, so good morning and thank you nga pala dito sa Problem Child, no? T-shirt, ganda, Nirvana, Kurt Cobain. So ano lang ako, commentary regarding sa yung mga nangyayari ngayon sa Congress, no? Kasi Congress is made up of the House of Representatives and the Senate, diba? So, kasi napapansin ko yung mga dinidiscuss dyan sa Senate sa House of Representatives masyadong nagiging so it's very personal, no? Ang atake. So kasi kawawa yung mga mahihirap katulad natin, no, na umaasa diyan sa mga senators and congressmen na we think that they will make a very good law for the support of the poor constituents like us, no? Hindi yung puro issue na lang, no, issue kamukha nung kamukha nung extrajudicial killing, Pogo, Alice Guo, Kibuloy, etc. So I think that is irrelevant, no? Irrelevant at this contemporary period of ours, no? Dapat ang inuuna nyo po yung paano ba gagaang ang buhay ng mga mahihirap, o kaya yung sana magkaroon ng libreng hospital, no? Hospital sa mga mahihirap, libre, wala kang babayaran talaga, no? Kasi unang-una yan yung kalusugan, ano? Yung health concern ng ating mga constituent. Sana yung hospital libre at kumpleto yung mga equipment, medical equipment, no? Dapat ganun ang inuuna, no, from Luzon, Visayas to Mindanao. Ngayon naman yung regarding naman sa pagkain, sana kayo po ang Congress, gawin ninyong mura yung bilihin, ano? How are you going to combat inflation, no? Kaya nga nag-usap kami nung isa kong ka-workmate, no, na sinabi niya na sana si paring Brian, shoutout sa iyo. Ang ganda nung idea mo na dapat daw papasukin dito yung mga private corporation na, yung mga yung mga foreign corporations, company, papasukin na. This is the time. Ang gagawin lang natin is itataas yung tax, no, para sa mga yan. By that event, siguro gaganda na ang ekonomiya ng bansa, kasi ganyan ang ginawa sa Singapore, Taiwan, Hong Kong, no, South Korea. Tinaasan lang nila, no? So maraming foreign company pumapasok doon. Sana ganun. So ang isipin sana natin ganun, makatulong sa mahihirap, gumawa tayo ng batas, no? Kasi actually ang nangyayari, nakikita ko, no, it looks like a judiciary, no? Nagiging parang judicial system yung ginagawa nyo dyan. Parang you are cross-examining the resource person, in which the cross-examination must happen doon sa court of trial. But the thing is, wala nga silang formal complaint. They are not complained, no? Walang complaint affidavit, but the thing is you are you are already cross-examining the resource person, and even though meron ng complaint affidavit, yun ay didinggin na lang sa dapat sa korte, hindi na dyan sa
sa Senate, saka sa House of Representatives, no? Mga ganyan klase. Noon pa yan nung last year pa yan, napapansin ko lang, no? Sana ang pagtuunan ng pansin ng ating mga mambabatas, kaya nga tinawag silang mambabatas, ay gumawa ng batas na makakatulong sa mga mahihirap, sa mga kapuspalad na tulad namin, no? Sana magising na kayo. Yung mga ganyang nakikita ko personal attack, no, doon sa inyong kalabang sa mga kalabang politician ay it's very irrelevant. Kawawa kaming mga mahihirap dito sa bansang Pilipinas. Sana ang iniisip ninyo paano kami matutulungan. Okay? So what else? So yun lang, no. So we're going to discuss that by the other day, no, stringently, no. I-discuss natin yan fully sa ating podcast. Alright. So hanggang dito na lang. Sana, ayun, yung nabanggit ko kanina. Kasi actually, we have a judicial system at nandun nga yung it is headed by the Supreme Court, na doon na dapat lahat, no, in terms of interpreting the law. So the Senate and the Congress must not interpret the law. They are the one who makes the law, and the Supreme Court, no, the judicial system, they are the one who interprets the law. Okay, so see you the next day, guys, and God bless us all. Do not forget to subscribe, watch, like, share, and comment. Bye-bye. Good morning.